Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Medyo makulimlim pero mukhang masaya naman tayong lahat. Ito po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito naman po si Among Jean, nagbabalik sa inyo upang maging kakwentuhan ninyo uli sa mga itong araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Hanggang bukas lang, Among. Yes. Kaya darating pang mga araw at saka, oo nga lang, bukas na lang pala. Ay, pero sa Lunes naman, babalik po kayo, di ba? Sure. Magtataka na yung ating mga tagapakinig kung ano ba yung mga pinag-uusapan nating hanggang bukas sa Lunes. Kasi po, di ba, yung in-announce natin dati na may pilgrimage, yung kofradya ng Mater Dolorosa. Pupunta ng Dolores, Quezon, di ba? Yes. Among and Tita Shirley? Oh. Sa araw ng Huwebes, ang alis namin ay alas 4 ng madaling araw. No? Upang magpunta doon sa Dambana o sa shrine ng Our Lady of Sorrows, Nuestra Señora de los Dolores. Ay, Dolores. Yes, nakikita naman na sa bayan mismo ng Dolores, Quezon. Nasa paanan ng bundok Banahaw. This is home to the oldest known existing is image of Our Lady of Sorrows. At actually it is still an archdiocesan shrine. Akala ko po national na. Hindi pa. Wala pang national shrine ng Our Lady of Sorrows na. Huwag po kayong mag-alala kahit wala sina Tita Shirley at Among Jean. Sasamahan naman tayo si Among Joel din pala kasama, no? Sasamahan naman tayo ni Satch at itutuloy daw natin ang ating kantahan episodes. And take note, sa Friday, sabi ni Father Pep, sasalihan daw kami. At kakanta na rin siya. Oo. Padala nga natin yung kanyang gitara. Among Jean, liturgy Yes. at liturgy pa rin naman po ang ating pinag-uusapan. Pinapatanong ng mami ko, nakahanap daw ba kayo ng mga lata ng sardinas sa mga in-inspect ninyo na mga sacristy? Hindi na ngayon sardinas Kuha na ngayon, mga aluminum cans na ngayon. Mga soft drink cans. Medyo umangat na ng konti, nagbago ng kalat ngayon sa mga sacristy. Nag-improve na ang quality ng mga kalat. From simple na balat-balat ng butong pakwan at mga lata-lata ng sardinas. Ngayon, may makikita ka ng mga Coke in cans. Balat ng chichirya. Yes. Sana wag yun yung ginagamit na chalice, no? Isa lang doon sa mga na-notice ko, doon sa mga nabisita ko, isang problema ang cleanliness, no? Ang kalinisan. Well, isa sa mga sangkap ng isang magandang liturhiya ay ang kapaligiran ng kalinisan at the physical na order that you see. Paano ka nga ba naman paano mapapaganda ang isang liturhiya, no? Ang pagmimisa kung halimbawa ang simbahan mo ay pardon the expression, no? Dugyot. Yaglilimahid yung mga flooring, yung mga ano ba ang tawag doon? Agiw. Sapot ng gagamba. Sapot ng mga gagamba, mga alikabok, mga walis na nakahindig sa pader. And then paano mo may reconcile yung makikita mo yung lectern, no? Ginagawang cabinet dahil may mga, di ba? May lata. Doon mo makikita yung mga lata ng sardinas ko minsan, yung mga tsinelas pa nga Naging broom cabinet yun. May broom, may bunot, may floor wax na nakalagay na nanigas na yung floor wax dahil di naman talaga nagagamit, no? Kaya which brings us to our topic actually, no? Sa isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, yung
ang pangangasiwa sa mga simbahan. Dahil ang mga gusaling sambahan po natin, dito nagaganap ang karamihan sa ating mga liturgical celebrations, no? And the highest of all na ating mga pagmimisa. Kasi may mga sacraments po na pwedeng i-celebrate sa labas ng simbahan, no? Dahil by their very nature, like ang anointing of the sick, no? Kasi pupuntahan mo sa bahay yan. Kaya sumasabay na rin yung confession, pero confession for the sick, no? Other than that, and then yung mga sacramentals, yung mga blessings, no? Lahat halos are all prescribed to be done. No? Of all the 7 sacraments, lahat ginagawa sa simbahan except yung anointing of the sick. Basta kung saan man naroon ng may sakit, doon nagaganap ang sakramento. All the others, prescribed po ang houses and places of worship. In fact, sa canon law nakalagay yan, no? That masses should be celebrated in houses of worship, or the bishop or the local ordinary may prescribe na pwedeng gawin sa isang fitting na lugar, no? An appropriate place. Well, then you have to define yung appropriate, no? Kasi pag in-apply mo yung law na yon, a diocese should also interpret yung law. Ano ang pwede nating sabihing appropriate? Appropriate ba yung magmimisa ka halimbawa sa mga sabungan, no? Ay. May mga o kaya appropriate ba na magdaos ka ng misa sa loob ng isang sa tabi na swimming pool, no? Baka blessing yan, ma'am. Yan na. No, sa bagay, nagre-recall lang tayo ng mga examples. But a sacred place is in local language. Pag sinabi mong banal na lugar, it will be a church. A consecrated place for worship. Iwan natin yung sa mga obispo, hindi decide nila kung pwede ka ba magmisa sa mall, pwede ka ba each of us kami mga pare, may kanya-kanya kami mga sensibilities at sensitivities sa mga issues na yan. Yung fitting among, how about yung street mass? Kung sa parokya siguro, yung mga street masses, lalo na kung walang chapels pa yung But then, hindi naman siguro forever naka-street masses kayo, no? You should encourage also the people, hey, okay, wala sa kasalukuyan, kung wala, maybe, kuminsan nga ginagawa sa mga garahe ng mga bahay, no? Sa mga school grounds, meron akong alam, yung mga stage ng mga schools, kuminsan pinapayagan. But a community should be encouraged na para magkaroon ng maging stable ang kanilang celebration. Kaya nga may mga barrio chapels tayo. Oo nga. And if they are enough, then they are enough. Pero gagawin mo pero ewan ko, may chapel ka tapos mag-street mass ka pa rin. Ewan ko kung anong purpose na. Parang terakan, yugyugan sa dalan, no? Misahan, pangadian sa dalan. Yung mga street masses, parang instruments of evangelization. Yung, di ba si Pope Francis may tinatawag na pre-evangelization. Kung may isang area na malayo sa chapel, tapos yung mga tao doon hindi masyadong pumupunta o hindi nagsisimba, magsa-street mass ka, pero temporary measure yun, kumbaga. I-introduce mo lang yung misa sa kanila. After some time, encourage yayayain mo na talaga silang magsimba. Munta na kayo booking visitas o sambahan. And most of these are done, napapayagan yan under certain strict situations, no? Halimbawa, kung minsan mga chaplains, no, sa militar, may sa gyera. May nakita akong pare na nagmimisa, ginawa niyang altar ang hood ng jeep. Ibig sabihin, tapos naka battle gear sila, siya nga naka boots, pero makita mo nakasuot siya ng chasuble, lahat, pero makikita mo din siya dahil military chaplain, no, nagmimisa. But those are more of out of the ordinary. Yes. But under normal circumstances, kapag meron na, at yung pag abnormal ang circumstance,
di babagayan mo. Pero you strive na mawala yun. Tama. That's why you will encourage the faithful. Pag meron na po tayong panahon, sana makapagpagawa tayo maski isang munting kapilya man lang, Oo na nga pwede po. kung saan tayo pwede magsama-sama sa loob. Oo nga naman, Among. Kasi kung permanent yung street mass sa lugar na yun, pagawa ka na ng shop. Hindi na tayo papagawa ng daan na lang ang paggagawa. Kasi uso ang street mass. So, itong street na ito, ay dito tayo magmimisa para. At ano yun, pag umuulan, Yun na nga, no? nabasa si Jesus, sabi nga ng mga bata. Oo. Yung mga host yung nababasa. And then in situations like nangyayari yan kapag sa sobrang dami ng mga tao, kung minsan hindi tayo magkasya, yan nangyayari pag mga simbang gabi, simbang yung gabi. first day ng mga simbang gabi, and the last day. So, ginagawa sa patio. Opo. But tignan mo, yung patio is still sacred ground pa din yun. Yes. No? Hindi mo pa rin gagawin sa sabungan. Opo, kaya ang patio po ay sacred ground. Hindi dating ground yan. No? Sabihin ba't po sa katedral nagiging parking? Yun lang naman ang pwede lang nilang gawin doon, mag-park ang patio. Para po sa ating mga nakikinig, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan, kung may mga comments o mga tanong kayo, maaari po ninyong i-text sa mga numbers na ito. Sa Smart 091-8351-8282, 091-8351-8282, at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yeah. Habang nakikinig po tayo dito sa ating magandang tugtugin, i-text na po ninyo yung inyong mga tanong. Behind a restless search for greater meaning and answers to our deepest questioning, beneath relentless faith, boundless hope, surrendering love, behind our trust that all things will be better, that peace will reign and mercy will prevail, deep in our hearts, in our souls, in all we are, dwells God, eternal God, self-giving God, all-powerful love, more than we ever know or may believe, the truth remains that deep within us dwells God. Behind the deep regret for all our failings and hunger for the pardon of our sins, beneath our guilt and shame, decide to rise from them again. Behind our courage to forgive each other and willingness to heal each other's pain, deep in our hearts, in our souls, in all we are, dwells God, eternal God, self-giving God, all-powerful love, more than we ever know or may believe, the truth remains that deep within us dwells God.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Dwells God. Saan kaya nananahan ng ating Panginoon, Among Jean? Yes, of course, when we speak of the indwelling, immediately, we speak of the temple of the Lord. Now, we could understand the word temple in many ways, no? But the first and foremost will be the physical temple. And tulad nung sinasabi ng Psalm 22, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. And that means referring also to the external temple. But of course, temple can also mean the temple of the Holy Spirit. Tayo yun, ang tao, ang puso ng tao, ang komunidad. But dito sa ating discussion muna ngayon, we limit ourselves to the external and the physical temple na nakikita, which is the church building, na sumasagisag sa indwelling, is a visible sign of the dwelling of God. Kaya saan nangyayari ang ating mga liturgical celebrations, saan nangyayari ang ating mga gawaing pagsamba and the celebration of most of our sacraments on sacred ground, which is the church, the temple. Among, baka mamaya may pilosopo namang magsabi, di ba, Tita Shirley? Baka mamaya sabihin, di ba, sabi ni Kristo kung saan, ang dalawa o tatlo, nandun ako, di sacred din yon. Yes, of course, no? Kung talagang kayo'y nandoon in His name, no? Anybody can just say that, no? Pero tapos paano mo malalaman? Why when 2 or 3 are gathered in my name, no? Of course, we do not deny that. That is actually the presence of God, then of Jesus, no? But then we do not also deny that there are proper places also for gatherings, no? Opo. At alam naman natin, di ba, mula pa sa ating kasaysayan, panahon pa ng mga Hudyo, o bago pa siguro yung mga Hudyo, yung naging Hudyo na tinatawag, may mga sacred spaces at sacred places na talaga na kinikilala. Yung sacred space na yan ang isa sa mga sangkap. May sacred time, may sacred space, no? Sacred place. Yan din yung pinoprovide natin yan that provides for us where we can divulge or express ang ating sense of the divine, no? Ang pagkilala sa Diyos, no? Nilalagay sa lugar. Okay? Although ang espiritu, ang diwa ng pagsamba, katulad nga na sinabi natin, hindi mo malilimit, no? It is actually kasi when you deal with eternity, but then yun ay isa din sa malawak na pakahulugan nun. But meron din naman tayong, ang pinofocus muna natin ngayon ay yung space, no? Kasi saan mo gagawin din yung diwa mo? Maghahanap ka din ng lugar, no? And of course, yung tinuro sa atin noon, sabi, where is God? God is everywhere. So can I pray everywhere? So why not? Parang kami mga seminarista noon. Ayan na. Kami mga seminarista, kasi igigising ka ba naman ng alas 5 ng madaling araw, no? Then 5:30 you have to be in the chapel to pray. Then afterwards, magme-meditate kami after ng morning prayer. We have a 30-minute meditation. Yung iba seminarista, lumalabas, pupunta kami sa garden. Sabi ng rector namin, well, okay, yan, you can walk because, sabi, minamatuwid namin nun, because, Father, God is also present in the garden, in the beauty of nature. Go, sabi. Nahuli kami, naninigarilyo ngayon. Naninigarilyo during meditation. Naging question ngayon. May mga philosophers, kasi mga philosophers kami nun umuwi sa question na, is it, alin ba ang tama? Can you smoke while you pray or can you pray while you smoke? Ala, yan na. Alam ko yung sagot siya. Sabi ng rector namin, of course, you cannot smoke while you pray, but you can pray while you're smoking. Parang ganun yata ang application. Pilosopo nga talaga. Anyway. Pero balik tayo doon sa ang lugar po na pinangyayarihan ng ating mga pagpapahayag ng pananampalataya,
like the liturgical celebrations, ay sa loob ng simbahan. Kaya ang mga simbahan, they become symbols talaga, no, ng ating pananampalataya. At makikita mo, may kasabihan na kung papaano mo mini-maintain ang simbahan, kung papaano mo how you administer and how you keep your church will reflect also what kind of celebration that you do inside. I believe that. Kasi kapag ang isang simbahan ay magulo, marumi, o kaya talagang walang kaayos-ayos, you can just imagine kung ano nangyayari doon sa loob ng mga, yung cluttered, no? Yung pag mukhang technicolor na yung mga nakasabit. Hindi lang yan. Lalo na, you have to harmony. be, yung mga simbahan na, alam mo, magaganda yung mga simbahan natin, lalo na dito sa Pampanga, yung mga lumang simbahan pati, no? Di ba? Yung iba kasi pag luma, ay bayaan mo na lang maging luma. Kaya naluluma hanggang sa kaloob-looban, no? Yung bang, hey, the dignity of your worship is also seen in the dignity and the dignified way that you keep your churches. Yung paglilinis, pag-maintain, yung pagsasaayos sa loob. And it is not easy, I tell you. I've been a parish priest, no? Nag-parish priest ako sa Caloocan. Responsable ka sa isang napakalaking simbahan at sentrong simbahan, no? Hindi biro 'yan, no? To make sure that things are in order doon. Nanggaling ako sa bayan ng Santa Rita, no? Na you have to napakalumang simbahan. Ang pag-maintain po talaga ng simbahan hindi madali, no? Hindi lalo na among 'di ba yung material, hindi katulad ng mga modern buildings natin ngayon. Ngayon kasi convenient, kuskus tapos. Right. Kung minsan nga may naririnig ka din sa mga kapatid naming pare, no? Sasabihin sa'yo, mas maganda pa yung ma-assign ka na lang sa isang bagong simbahan. Huwag ka lang ma-assign sa mga simbahan na luma, no? Kasi bukod sa ang luma ay nangangailangan ng maraming atensyon, hindi mo basta-basta magagawa yung gusto mo. Halimbawa, gusto mong pintahan yung simbahan. Ang dami na usapan ng mga ganon, no? But then, yun ay area na ng heritage yan. Maraming usapin tungkol doon sa ganon. May guidelines po kasi pagdating sa heritage. Hindi naman kasi aesthetic lang yan eh. May history kasi sa Manila, 'di ba, may pininturahan na nagmukha daw cake yata o something like that. So galit na galit yung mga tao. May iba naman na pag inumpisan mo kasi Tita Shirley, 'di ba, napag-usapan natin sa convention 'yan. Yung material na gagamitin mo to repair adobe, hindi pwedeng semento. Eh kung nagmamadali o kung medyo misinformed yung gumagawa, parang nga naman matakpan yung butas, sementohin. Hindi nila alam, habang tumatagal, mas lalaki yung butas. Mas madaling masira. Marami pa. Marami pang guidelines. Pero itabi muna natin yung mga heritage concerns natin. Much as we want, ang gusto natin talagang pag-usapan din. Isang araw, no, yung pag-uusapan natin. Pero ibalik natin dun sa, ano ang relasyon, ang relevance ng o relasyon ng ating sacred celebration sa loob. Simple lang po, parang 1 + 1 = 2 yan eh. A beautiful celebration and a well-ordered and a well-maintained church. Malinis, no? Hindi cluttered. Para yung pagsasagawa mo ng iyong pagsamba ay mas free and flowing, no? Ang hirap nga naman yung cluttered yung simbahan mo. Cluttered in the sense na hindi, kasi kung minsan may makikita kan pagkalalaki ng mga upuan na nilalagay sa pagmimisa, no? Parang silya na ni parang mga thrones na pagkalaki-laki na kumakain ng space. Alam niyo po, ang sanctuario, ang sagrario, that is the area of the church. It's, as much as possible, it should be an open and a clear space na walang masyadong kalat, no? Yung nandun lang ang ministro, ang pare, and a few servers. But the rest is nakafocus talaga the beauty of the altar, no? Kung minsan nga sa sobrang dekorasyon kasi yung mga altar kumikipot, no?
Alam mo, nung minsan, no, hindi ko na lang sasabihin kung saan, nagmisa ako, muntik, imbes ng pagpasok ko sa simbahan, gagawin ko sana, maigaw akong Tarzan. Kasi, pagpasok ko sa sagraryo, parang yung, jungle yata, naging jungle yung altar. Bakit amang may mga vine-vine na? Oo, yung mga ang daming mga iba-ibang bulaklak at mga dahon na malalaki, may mga vines, no? Mismo, pati yung microphone stand, nilagyan nila ng orchids, no? Para kung si Lady Godiva, kung ang pakiramdam ko. Kaya yung, nagbiro pa nga ako Sabi ko, ako si Tarzan, kayo si Jane, no? Well, I can understand kasi kung minsan yung mga tao gusto nilang maganda yung altar. But you know po, to make your altar beautiful is just to accentuate them. Allow the altar, no? Halimbawa, ang altar linisin nyo lang. Kung minsan nga, sa kalalagay ng mga pagkadami-daming mga bulaklak na yan, makita mo puro pako yung altar. Yung mga foam na nababasa, no? But, you don't need to exaggerate sa mga pagsasaayos. Basta kasi the altar should be free, clean, at madali ang galawan sa paggalaw sa loob ng sa loob ng sagraryo. Kaya orderliness, keeping the place clean. Siyempre kung pwede nga, dapat yung sahig mo, nawawalisan, no? Yung mga bintana. Kasi these are all things that can be destructive, no? To the celebration ng isang celebration ng misa. May isang simbahan na, kung minsan yung mga ventilador naman, no? May mga ventilador na tik 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 tik. Ganun nga. Tik 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 tik. May mga sira. You have to be sensitive. Kung minsan ilang taon na bang ganyan yung ventilador nyo, no? Hindi nagagalaw. Natawa nga ako nung minsan nung nagmisa ako sa isang simbahan, kasama ko yung buti na lang kaibigan ko yung nakakabatang pare. Kasi nakita ko yung ventilador nag-oscillate. Umiikot po yung pong nag-change ng left to right, no, yung oscillation ng tawag yan. Hindi naman umiikot yung helice. Ay, sabi ko sa kanya, unique talaga simbahan mo, loko ka. Bakit po, Among? Ayan. Kasi sabi ko, ang alam ko, maraming may differential ventilador na nagpa-fan sila, umiikot yung helice, hindi nag-oscillate, naka-fix lang sila. Yung sa'yo, unique, baligtad ka. Gumagalaw yung ventilador mo, nag-oscillate, di naman umiikot, walang hangin. sabi ba naman niya, po yung mga umuupo doon, kailangan malakas ang imagination. Bakit? Imagine nila lang po nila yung hangin, no? Umiihip. Look ako. Yung mga ganong bagay, spare your people. Kasi ang daming yung mga marurumi, mga sira sa loob ng simbahan, mga pundidong ilaw, no? You have a chandelier na may 95 lights, tapos bilangin mo yung nakailaw, 6. Distractions talaga yon. And then it makes you feel like, are these people really serious, no? Si Among ba'y serious din talaga sa pangangasiwa ng simbahan? Bakit? Hindi mapaayos yung ilaw, no? Among, may tanong po. Sana, tanong ko lang po, yung mga do and don'ts sa loob ng sacristy, may pagkakaiba po ba pag may ongoing misa o pag wala ng misa? Kasi sa kanila daw, may misa, nagmi-meeting doon sa sacristy. Aha, okay. Well, ang salitang sacristy po actually is the word sacrarium, lalagyan ng mga banal na bagay. And actually, dapat po ang sacristy, ito'y napapasukan lang ng mga servers, ng mga may kaugnayan sa paggalaw ng liturhiya, at hindi ito tambayan, ano? And it is not also supposed to be a place for attending mass. May mga taong nasanay nagsisimba sa sacristy. Nung bago ako sa Santa Rita noon,
Tambayan siguro ng- may mga 5 o 10 katao doon. No? Ang may special place sila sa sacristy. Sabi ko, ba't ko kayo nagmimisa nakatalikod nasa likod? Or yun nga, it should not also be a place ng kwentuhan, no? Or ginagawang tulugan ng mga ibang habang naghihintay dun sa susunod na misa. No. That's a big no. Actually, if you are trying to keep your church in order, yung sacristy nyo, just keep it as a place na pwedeng doon lang naghahanda before the celebration, and then pag simula na ng celebration, sara na yung sacristy. Okay. Di ba yung orientation nga po sa mga bata, di ba yung mga Knights of the Blessed Sacrament, yung sacristy, you liken it to your kitchen. Hindi yan yung i-display mo. Yes. Oo. At hindi yan pahingahan, no? Hindi, yung mga nagsisimba doon mo, namimiss lang nila yung Latin Mass. Nakatalikod sa likod ng pare. Hindi ho magtatagal. Meron kayong ma-attend na ngayon ng pagmimisang nakatalikod ng Latin Mass. Ay, heto pa po. 4160. Magandang tanghali. May mga standard po ba ang distance, ang pews sa altar at ang mga pews sa kapwa pews po? May napuntahan po kasi ako ng simbahan na sakto lang po makakaupo at hindi na po makakapagluhod ng maayos. Yeah. Ala naman po talaga, but of course ang rule is the pews are for you to sit down and for you to enable you also to kneel down, no? Yun naman pong distance siguro between the pews and the altar, depende na po dun sa basta yung space lang, wag namang crowded, no, na hindi na rin makagalaw kasi pagdating ng communion, usually magka-crowd sa communion sa harap, no? Depende rin po sa orientation ng simbahan niyo. Kung talagang maliit lang, mga chapels na maliliit, you would understand that. Pag simbahan, alam ko, yung crossing, yung yung crossing, yung kung Aisles, nasan yung simboryo. Under that, supposedly wala. Kasi Space sabi nga ni open Among yan, Jean, dapat pag communion, malawak yung area. Yes. Okay. Yun po yung mga, parang sa mga lumang simbahan po yan. Kung alam niyo yung simboryo or the dome, no? Yung pong pinakailalim ng dome ninyo, parang boundary yun eh. Yung directly underneath that, as much as possible, it is left free, open yan. Isa pa po, tanong ko lang po kung dapat po ba may parking sa vicinity ng simbahan. Kasi po sinasabi nila nakakadagdag po ng mananampalataya. Yan. Salamat po. Kasi po lalo na ngayon kailangan ng may mga sasakyan, ano. But the problem is marami po sa ating mga simbahan, lalo na yung mga bagong parishes, no. Kakapiranggot lang talaga yung lugar. I know may isang dating simbahan na yung bang pagbukas mo ng bintana, maaamoy mo na yung pinipirito nila ng mga tuyo. Maririnig mo yung tilamsik ng mantika. Kasi sinagad na yung wall ng simbahan, kusina na nung susunod na bahay, no? Yung mga ganon pwedeng mahirap talaga yan, no? You have to ask people to donate and to give more space. Kaya alam niyo po sa mga parokya, kung nakikita, kung kaya din lang ninyong palakihan pa yung mga solar ninyo, no? Because yung space po ng simbahan na nakapaikot, nakakatulong din yan na may garden ng kaunti para naman yung the dignity of the church is well kept, no? May tanong din po from 6967. Ano daw po ang ibig sabihin ng presbyterium? Ang presbyterium po ay galing po sa salitang presbyter. Ang presbyter po ay katagang sa Greek ay ibig sabihin ay elders, no? Pero ang presbyter po sa kasalukuyan at presbyterium, presbytery, yan po ay para sa mga ordained ministers, no? Kaya ang presbyterium, yun yung lugar kung saan ang mga pare dapat. No, halimbawa, yung tinatawag na presbyterium sa altar ay yung buong area na sa nakapaikit doon sa altar of sacrifice, no? Doon ang presbyters. Pero pag sobrang dami na sila, hindi rin magkasya doon. The presbyterium can be extended, pwede nilang ibaba. So kung nasaan yung mga pare doon ng presbyterium. So not necessarily yung sa sanctuary. No, although technically speaking, dapat doon 'yon, no?
Yung lumang simbahan na napunta sa Bataan mo, bakit may dalawang altar sa sides? May malaking altar sa gitna, and then Sa sa main sides altar. may maliliit na altar. Yung mga tinatawag na dalawa. transept altars yan, yung side altars na kung sa tawag. Yung kasi ang estilo noon Maski naman ngayon, pag gagawa ka ng simbahan mo ngayon, kung may lugar ka para maglagay sila ng side altar, pwede. Kasi noon, kailangan yon dahil noong wala pa ang concelebration, in the old dispensation, na hindi pa nangyayari yung maraming pare nagmimisa sabay-sabay. Noon, sa old dispensation, pwedeng nagkakaroon ng misa sa gitna, nagkakaroon din ng misa dun sa dalawang side altars. No? Kung minsan nga may mga simbahan, an example of which is St. Peter's Basilica sa Rome, o yung mga side altars niya, ang dami. Hindi lang dun sa may tabi mismo ng main altar, kundi talagang side, mga small chapels din sila sa side. Biruin mo, pwedeng magsabay-sabay noon yung misa. Kasi noon naman, hindi katulad ngayon, ang mga misa, mas maiingay ang mga misa ngayon. Kasi gumagamit tayo ng sound system, maawit. No? Pero noon, dahil ang mga prayers are mostly kept by the priest, yung mga tao, they just attend the mass and listen to the parang they listen. No? Kakaunti yung participatory aspect ng pag-aawit. Kaya pwede silang pagsabay-sabay kasi tahimik ang mga misa noon. Tama. Yung nabasa ko, Among, kaya daw yung Sanctus Bells ngayon, naririnig natin, pero kahit wala na, pwede na tayo Pero dati daw, kaya may Sanctus Bells para alam ng tao kung anong part na ng misa mass. kailan luluhod. Yeah. Gandang tanong yan, Tita Shirley. Uy, binabati ko pala si J.D. Welder. Gusto sumama sa Dolorosa. Oh. Kasi doloroso din siya. Pero alam mo, JD, pag sasama kita pag maggagawa kami ng pilgrimage sa Nuestra Señora de los Desamparados. Ayoko na mag-comment. Our Lady of the Abandoned. Yun yung sa La Union naman. Dami yan. Actually, ang Lady of the Abandoned sa Santa Ana, di ba? Main quad. Dito rin sa atin, ang dami ng mga devotees din ng Desamparados. No? Ito, may question na situation. Among, dapat po bang palabasin ng pari ang nanay na may dalang anak dahil umiiyak yung bata sa oras ng misa? Napahiya daw po ang magulang kaya lahat ng pamilya niya tumayo, hindi na tinapos ang misa. In-announce? Siguro. Napaka-sensitive po ng issue na you would understand po na you would understand the situation po na pag nagmimisa, pag maingay talagang medyo inconveniencing. But I can also understand the situation of the parents naman na hindi naman nila maiwan yung mga anak nila. So I think it works both ways naman If the priest would want that to happen, but pwede namang pasabihan. O kaya kung kayang magtiis, kung ang community naman hindi naman nadidistract talaga, pero nandun din dun sa sensitivity din ng mga parents. Pag nakikita mo medyo maingay na yung anak ko, ikaw na, ilabas mo na siya. No? Dito lang kasi sa Pilipinas, wala tayong mga crying rooms, no? Hindi katulad sa States, no? Sa Europe, no? May mga simbahan po nila, may mga provision sila sa side ng altar, or a special place, kumisa sa main entrance, na parang nursery, nakasalamin yun, tapos hindi mo sila maririnig. Lahat ng mga babies doon dinadala. Oo. Ay, pag dito naman sa Pilipinas mo ginawa, hindi babies ang dadalhin doon. Alam mo kung sino pupunta doon? Mga tatay. Ang mga manang. Manang. Mga chismosa sa simbahan, no? Ay, naku. Doon sila magchichismisa. Yamong talaga. Teka muna. Kaya hindi magiging crying room yun Chismis room ang tawag. Dadami yung mga nagtitext sa atin yan. Kaya hindi ginagawa na. Kaya siguro hindi, it's pointless na gawin mo dito yun. Baka iba yun nga, ibang, baka, o kaya texting room ang gawin. Ihabol po ninyo yung inyong mga text messages at dagdagan yung inyong mga kwento o mga tanong habang tayo'y nakikinig sa tugtuging ito.
speak with the tongues of the earth, if the angels fill my mouth, yet do not have love, I am but a sound. If I prophesy and understand all things, if mountains shake by my faith, without love I am nothing at all. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. Bears all things and hopes all things. Love never fails. If I give away everything I have, give my body to be burned, yet do not have love, I gain nothing more. Prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will be no more, the posture will pass away. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all these things and hopes all things. Love never fails. When I was a child, I always walked and lived like a child. Love rejoices in the truth. Now that I have grown, I have put these things aside. My knowledge is imperfect now. Love bears all things. Now know as I am known, that faith, hope, and love remain, and the greatest of these is love. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, it fears all things. Love never fails. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. May texter tayo dito. Pinapaabot ang kanyang pagbati. Good day po kay JD Welder from Remy and Eliel. Oy, JD, may fans club ka na dito. Dapat pala, yayain na natin siya dito, among pa. At nag-text din po si isa sa mga ating mga masugid na tagapakinig ng San Matias Parish, at si Hilda Madayag, isang katikista po at veteranang manang ng parokya ng San Matias. Sabi po niya, nagpasyal daw siya sa Chicago. Mm-hmm. Uy, gusto niyang paalam na nagpunta siya sa States. So, nasa Chicago po, ganun po yung mga simbahan na nakita ko. May mga crying rooms para sa mga babies. Totoo po yan. Yung binanggit kanina sa atin, yung kapag ang mga bata. Alam mo, may binanggit ka kanina, Karen, no? Ang Santo Papa, si Pope Francis.
He says, allow the children to come to church, no? Let them cry. Let Yung kung iiyak lang yung mga okay, bata na, hindi naman papaiyakin namong. Baka paiyakin ng paiyakin sa loob. Kung masakit sa tenga yung homily ni Among, medyo iiyak na yung bata. Kasi po, ako, ang parati ko sinasabi, pag may nakita kang bata sa loob ng simbahan, matutuwa ka dahil at least nandun din yung nanay at ang tatay nagsisimba. Pag sinabi mong wag mong dalhin ang bata, may isang tao o dalawang adults na hindi makakapagsimba kasi maiiwan yan sa bahay. At the same time, tulad ng sinabi ng Santo Papa, ang mga bata, yung pagdalo nila sa simbahan is already an initiation into their life of faith. Maski na inconvenience yan, no? Kaya ang panawagan sa mga tao at sa mga pastors, no, have a very understanding and a patient heart, no. Kaya kung ang bata ay medyo nagbabla bla bla bla, nang maingay magsalita, okay pa naman 'yon kung wag lang. Iba naman talaga yung destructive noise na talaga, no? Ako pag nakikita ko nga yung mga bata, ang dami kong naging experience in all my parishes noon, no. May mga batang like toddlers, no. Nakatingin sa iyo yan. Talagang tingin na tingin sa may makikita kang mga ganyan. And curious sa mga bata, they walk away from their parents. Maglalakad yan pupunta sa altar. Merong uupo dun sa steps ng altar. Merong titignan ka. Ako naman, nakikita ko yon, natutuwa ako kasi here is a child, no? Hindi naman maingay. Kung tatakbo siya. Kaya pag kukunin ng tatay, kung minsan sinisenyasan ko, wag kunin. Kasi pag kukunin mo, baka biglang sumigaw, no? Basta pag lumapit yung bata, wag lang niyang sabihin, Daddy, sabi sa akin, no? Okay pa ako. Skandalo yun. Pero kung doon lang sila, yung mga bata na curious sila. And they come to communion. They join their parents, no? Nakatingin doon. Natutuwa ako pag sinusubuan ko yung nagko-communion ng nanay o ang lola, tapos yung apo o yung baby, yung bata nakatingin na mayroong ini-stretch din yung kamay na gano'n, humihingi. May picture po tayong ganyan. Right. And so what I do is I bless them. I hold their heads. Sabi ko gano'n, I put my hands on their heads. Parang, sige, paglaki mo. Oh. Minsan noong batang pari ako, dyan sa cathedral mismo nagawa ko. Uso pa yung white rabbit na candy na noon. Nagdala ko ng white rabbit. Kasi I was assigned sa 4 o'clock. Natatandaan mo, 4 p.m. Mass is Children's Mass. So, pag communion, siyempre, mga children na pwede nang nag-first communion na. Pero maraming sumusunod na mga batang maliliit na gustong mag-communion, di mo naman sila pwedeng bigyan, no? So, I thought of giving them candies. Yung unang 4, first day siguro, first Sunday, 4. Sumunod na misa na, 3 dosena na yung mga batang pumipilang, humihingi ng white rabbit. Sabi ko, mamumulubi ako nito. sabi ng rector ng katedral, siya pong galang, ikaw kasi, ba't mo naumpisahan yan, tuloy, hindi ka pwede din magbigay ng candy ngayon. May tanong din po dito. 4160, posible po bang pagdausan ng misa ang chapel ng Blessed Sacrament? Usually po, ang chapels of the Blessed Sacraments are just places of repose for people to really pray sa loob lang ng it's just for praying. Hindi pinagdadausan ng anumang liturgical celebrations. Although, depende po sa parish priest. Now, technically speaking, ba't ka pa magmimisa doon? Kasi ang chapel naman ay nasa tabi lang ng main church. So, meron ka namang simbahan na mas malaki. Doon ka magmisa, no? Kasi po, may mga tao kasi pupunta doon, hindi naman sila magsisimba. They just need some nice peace and quiet. Siyempre, pag magmimisa ka, may istorbo mo din. Hindi pwedeng pagsabayin yung dalawa. Kaya, mas magandang you stay away from doing that, no? Ito pa po. Magmisa po nang biglang bumuhas po ng malakas na ulan at mabilis tumataas na po ang tubig sa loob ng simbahan at bigla pong nawalan ng kuryente. Posible po bang matigil po ang misa? Pwede po, bakit hindi? God does not ask from us the impossible. Baka lalangoy na kayo, paano yan? The Lord be with you, backstroke.
baha na po kayo, no? Kung may magagawa pa, why not? Pero kung talagang ala na, you can just wait, no? O kaya talaga thoroughly stop. Ngayon, kung na-consecrate depende kung nandun ka na sa consecration. Kung hindi rin lang naman, no, you can just do it in a more faster pace na lang siguro para maano na. And then, susunod po, Father, tanong ko lang po, bakit doon po sa simbahan na pinupuntahan namin, laging naka-reserve po sa isang pamilya po, 2 rows ang naka-reserve. Di pa po pwedeng umupo ang ibang tao kahit mandami na po nakatayo. Okay lang pa po yan? Wag na ho kayong ma-surprise yan. May nangyari nga, yung pare mismo hindi makaupo Hala. Oo. Yung isang namin, hindi ayaw papasukin yung pare dahil naka-reserve na daw pati yung mga aisle. Walang dadaanan yung pare. Sabi niya, sige, bahala kayo, hanap kayo na magmisa nyo. Magupo kayo maghapon dyan, walang magmimisa. Hindi. Kidding aside po, may mga practices na ganun nga, no? Pero I think it is not a healthy practice, no. Pero yung may mga sinasabi natin, salire luklukan din, May mga sa cathedral po, na memorya ko na kung sino yung mga umuupo dito. Kapag dun sa left side, the left transept, hindi ko nakita si Mr. Nicte. Kinakabahan ako. Saan kaya siya? Sabi, makikita mo nandun siya, may isa siyang alternating dun sa may tabi ng side door. Ibig sabihin na late. Kasi kung maaga siya, makukuha niya yung lugar niya. Pag na-late siya, hanggang doon na lang siya. May mga taong talagang namimili, no, paborito nila. Pero hindi naman po siguro sa puntong hindi mo pwedeng upuan yun, no? Why not? All the seats are for everyone, no? Umabot na naman po tayo sa oras ng pamamaalam. Naku, talagang bitin yung kwentuhan natin. Yun na nga. May pahabol pa po ba? Wala na. Sa ating mga texters, kung nais po ninyong itanong uli, dagdagan yung inyong mga tanong, may continuation po yung topic natin bukas. Tatalakayin pa rin natin yung mga espasyo sa loob ng simbahan, kung ano po yung ating nakikita. Kung minsan kasi hindi malinaw kung ano yung pinupuntahan o inuupuan, etc. etc. May tanong, Tita Shirley, di ba yung pulpit ba kasi hindi na ginagamit, pwede nang upuan o pwede nang so bukas yan. Binawal lang nga sa amin. Bukas natin yan tatalakayin. So tapusin po natin muna ang episode na ito sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At si Among Jin po, magkikita ulit tayo bukas, magkwentuhan. Samantala, sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo